Okay, let's solve this problem. Past board problem, November 2019 in PISAD under strength of materials. Particularly about stresses. Yeah, stresses in beams. So ano to? Itong figure na to looks the same pero dito ay simply supported ang A at B. Pero lumabas din itong similar problem. Iba lang yung tanong ng 2015. Sagutan din natin yan sa fixed naman to, fixed. Diba? Similar ng loading. Paano natin atakihin yan pag ganyan? Okay. So sige. So the beam ABC shown is simply supported at A and B. So length 13, L2 9. So itong L4, L3 ata to. Ito yung vertical dito. So L1 3, L2 9. Sinulit ko na. Then the properties, okay, note na lang, given the area, the depth, I'll take note pala itong depth. Alam niyo naman na siguro to. Pero kung I-beam yan, gawin ko na lang ganyan. So, ang unang nabanggit, 460. That is the depth. Ayan. So, nominal yan. So, ito yung actual, 470. Then yung 106, kung millimeters yan, na kilogram per meter. Kung naka-pounds yan, foot, edi per inch, edi naka ano din to pound per foot. Pounds per foot. Ayun. Okay, so ayan, given the thickness ng flange, thickness ng web, and the section modulus about x-axis. Okay, so first, allowable bending stress of the beam. Okay, allowable, so maximum dahil. Paano ba natin sinusulat yan? Sinusulat ko yun as sigma b bending stress. Pwede rin pala kasi siyang bearing, no? So sige, sigma f. Sigma f pala minsan ginagamit ko. Sigma sub f. So sabi, allowable. So maximum na yon, di pwedeng lumagpas doon. So should be less than equal 112 megapascals. Then ano compute the maximum uniform load. So dito sa bending, alam natin yung formula niyan, that's MC over I. Pero wala tayong binigay na I and C, I rather, naka in terms of S. Pero itong I over C is the section modulus. Kasi ito, m to the fourth. Ito, to the first. Divide mo. 4 minus 1, that's 3. Cubed. So that's the section modulus. So basically ito, sigma f is just m over s. So kailangan lang natin makuha yung equation ng moment. Okay, so paano yan? Moment muna tayo. Ayan, pero ang hinahanap is maximum uniform load. So dapat ang moment mo naka in terms of W. Okay. Sige, dito tayo mag-statics tayo. So simply supported daw yan. So may support ka dito. So parang naka-roller to. Let's name this BY. Then ito simply supported din. So AY and AX. Pero ang AX, wala ka namang nakitang horizontal force. So i-zero na lang natin yun. Right? Sige, so solve natin si BY and AY in terms of W. Static summation of moment muna about A ako. Para si BY muna una kong makuha. So that will be BY times 9. That is equal to, ano yun, W. W times 9, 10, 11, 12. Diba? W times length times kalahati nun. So that's 12 over 2. So ayan na. May force ka na. BY naka in terms of W. May force BY ka na in terms of W. So ilan yan? That's ano? So 12 squared, that's ano yun? 12 squared, 144 divided by 2 divided by 9. So that's 8. 8W. Oh, 8W lang pala yung BY. Lagay na natin yan. 8W. Oh, si AY, di ano, summation of forces along Y equals 0. So AY plus BY equals 0. So si AY, si BY, meron tayo 8W. Ay, not equals 0, but
equals W times L. AY plus BY equals W times L1 plus L2. So, 12 yun. So, ayan. So, meron ka ng AY. That's 12W minus 8W, 4W. Tama? Ayan. Now, ang tanong, bending stress. So, given allowable bending stress, so parang ano yun, yung maximum moment yung makuha mo dun. So, Mmax dapat. Kung allowable bending stress. So, dapat malaki to. Mmax to. So, paano ba natin makuha yung Mmax? So, recall na saan mo makuha yung maximum moment? Kapag zero si shear. 'Di ba? Kapag nag-zero yung shear mo, pwede naman gumawa ka ng shear and moment diagram. Pero ako, ayoko na gumawa nun. So, mag-equation na lang ako. So, kapag ganyan, may overhang. Eto, matic negative moment dito sa fixed support, sa support kahit di yan fixed. Okay. Yan yung, kasi itong W times L1, itong W times L1, yan. 'Di ba? Kapag minoment mo yan, makuha mo agad moment dito eh. So, that is just W times L1 times L1 over 2. O yun. Pero di naman natin alam si W. So, ayun pala. So, kailangan natin muna alamin, double check muna natin kung alin mas mataas, kung Mmax negative ba o Mmax positive. Sige, check natin both. In terms of W naman yan eh. O, sige. So, unahin natin Mmax negative. Mmax negative, makukuha agad yan. Nandito na yan. Kasi parang kung dodraw mo yung shear diagram neto, pwede naman. Sige, draw natin real quick. Sige. Sabi ko nga, ayoko i-draw, no? Pero, sige, para mapakita lang natin. Sige, let's draw the shear and moment diagram real quick. Pakita lang. Real quick daw. Pero tinagalan. Okay, so lagay ako dito. Yan. So dito ko ilalagay yung shear. Then ito yung fixed is di pala simply supported pala rin yan. So ayan. O, paano yung magiging shear niyan? So di ba yung pababa? Ano lang to? Rough sketch lang to. Ito. Constant yan sa pababa. Aangat ka. Then pababa ulit. Ayun, pababa na pala ulit. Tapos aangat ulit. Yung ganyan yung shear. Ang moment, baka natin. Ayan lang. Nyek, nyek, nyek. Ayan. So for the moment, for the moment, isa pa. Ayan. So kung saan nag-zero si shear, kahit rough lang natin yun eh. Ayan. So for the moment, this one is negative. Negative increasing. So negative increasing. Then positive decreasing. Kung paano yung ginawa. Positive decreasing. So gaganyan yan. Yeah. Positive decreasing. Then ito is negative decreasing. May video na ako about shared moment diagram. So ayun na. Sige, ano ko na lang din. Attach ko na lang din. Pero hindi ko doon naturo yung technique ko eh. Sige, gawin ko ng video din. Or baka may sarili na kayong method. Paano nyo ini-interpret yung paano nyo ginagawa yung graph from low diagram to shear, then shear to moment. Sa akin, positive, that's negative increasing. So, negative increasing. Then, ano ba sabi dun? Simply supported naman, di ba? So, ayan. So, mag-zero na pala siya dyan, no? Dapat. Ayan. Pag ganyan lang siya. So, ito na dapat yung maximum. Mali lang yung figure ko. Ayan.
Ayun. So, that's it. So, ito yung negative moment, ito yung positive moment. So, ayun lang. So, kunin natin. Negative moment. So, ano lang yan? Mx negative is just W times L1, W times 3, and times 3 over 2. So, yan, 9 halves. 9 halves. Or sige, decimal natin para makita agad. 4.5 W. Yan yung maximum negative. What about maximum positive? Sa maximum positive, di pa natin malalaman. Alamin muna natin kung nasaan yung zero shear. Ito. Anong distance nito? Kung saan ano yung distance niyan. Or siguro, sige, yan na lang yung x. Or hindi, yung buo na lang. Sige, ito na lang, pangalanan ko. So, summation of forces along y equals 0. So, pa nag-zero yung shear. So, dito. So, paano yan? Di ako magbe-base dito. Dito ako sa low diagram titik. So, we have, ano, to W hanggang L plus, hanggang dito X. L1 plus X. So, ganun. So, W times L1 plus X, that's 3 plus X. Okay, so yung pababa and yung pataas natin is equal to By. Tama? Which is 8W. Lagay ko na lang 8W. So, yan, masasolve natin si X. So, that's 3W. Or, hindi pala. Pwede natin palang ano na to. Mawawala lang pala si ano. Tama? Mawawala lang pala yung W. Makancel yung W dyan. Pag sinulat ko, ulitin ko to. Isin ko tong 8W. Makacancel si W. Masolve natin si X. Ilan lang yan? X minus 3? Ay, 8 minus 3? So, X equals 5. Tama? So, W times, yeah, L plus 3 plus X. So, ayun. Ibig sabihin, 8. So, at distance from C, 8 8 distance yun. 8 units yun. So, ayun. Makuha na natin. Mx positive, there is equal to, no, itong By. By times yung X, which is 5 lang naman daw. Minus, o yung W. Yung W, ano yun? W times 8, that's 3 plus 5. Then times, 8 over 2. Tama? Ayan, simplify. So that's 5By minus 16. 64 rather, divided by 2, that's 32. 8 times 4, 32. Ayun, 32W. Alin, mas malaki. O, itong 4.5W o itong 32W. Yung masabi, no? Kasi may By ka pa eh. What if, ito. No, no, no. Masasabi mo. May value ka ng By. And that is what? 8W. Simplify natin. Pag sinimplify natin yan, 8 times 5, 40W. Minus 32W. So that is 8. 8W. Ito yung maximum. Di By lang din pala, no? 8 times 5, 40 minus 32W. So, 8W. Mas mataas to kesa dito. So, this one is the Mmax positive. If ever, mas malaki to, edi yun yung gagamitin. Disregard naman natin yung sign dyan. So, ayun. Pwede na. So, may Mmax na tayo. So, that will be 112 equals M 8W. Then, M over S. Ano yung S? 2.08 times 10 to the 6th. So, ang W in this case ay, so that is just 112 times 2.08 times 10 to the 6th divided by 8. Tama ba? 112, 2.08
times 10 to the 6 divided by 8. So, Newton per, ano to? Ano tong value dito? Tingnan natin. Analyze natin. So, this one is naka-Newton per millimeter squared. This one is mm. Mm cube. So, ayan. So, Newton, ano to? Newton millimeter. Ayun. So, yun pala, naka-Newton millimeter yung moment natin dun. So, ayan. 8W. Ayan. So, pag inano natin to 6, 29.12. M over S. Newton millimeter pala. Tama? Kasi Newton, eto millimeter over millimeter cube, Newton per square millimeter. So, ito pala is naka-Newton millimeter. Value is Newton millimeter. So, ayan. Tama? Eh, okay. So, ayun. So, kung yung W lang, okay. So, ayun. Ito, explain ko lang. Since, di ba itong moment natin should be naka kilonewton meter. So, di ba this one, para maging kilonewton meter yan, di-divide mo yan ng 1 million. Right? And multiply mo sa 1 times 10 to the negative 6. So, since di ko nagawa dyan, yung sa final answer na. So, ito 29.12. So, again, yung 29 million yan. So, hang lang natin. Oops, sumobra. 29.12. So, that will be 29.12 kilonewton per meter na to. Naka-Newton, naka-kilonewton and meter na tayo. Alright? So, yun, pares lang yan sila. The next, okay, if given W bumaba. If the beam is connected to two bolts in double shear at A, determine the minimum bolt diameter. Okay? So, okay, allowable shearing stress. Meron naman. Tau allowable. So, less than equal ko na lang. Kasi yun na yun eh. Double shear, di ano lang to, direct shear to, force over area. Pero ang sabi, at A. So, ito yun. So, yun yung AY ko. Tama? Yun lang naman yung shear dyan eh. Ang AX, normal force yun eh. So, AY, force over area. 2 volts daw in double shear. Ibig sabihin, 2 volts. So, dalawang area ng shear. And then, yung area ng shear is twice din. Dalawang pi over 4. Ayun yung hinahanap. Diameter squared. Tama? Okay, so simplify natin. Or palit na natin yan dito. Yung AV. So again, area ng shear is twice din ng pi over 4. Diameter squared. So as you could see, 2 times 2, 4. Divide by 4. Cancelled out na yan. So para makuha yung D, ayan. So anong gagawin natin dyan? Rekta na yan. Square root ng AY, area. Ang AY natin ay, ano yun? 4, ano ulit yun? 4.5, di ba? Ay, 4W lang pala. So this one, 4W. Ayan. So, ayun. So, square root ng AY is 4W. Ang W natin ay, ayun, 25. Pero X ko na lang muna dyan. Okay? Pero dapat, this is naka Newton per millimeter. Pero same lang naman yon sa kilonewton per meter. Pakita ko na lang din. 4y over tau na lang. So, that will be, ano yun, 82. Ayan. So, right nga. 4
Ang X natin ay, ayun, 25. 4, A ay 4W all over 82. Ayan, sa ising ko lang. Okay, so take note na itong mga reactions natin is kilonewton. Kasi ang assumption natin sa magiging value na nun is ito kilonewton per meter. Which is ito nga, kilonewton per meter. 29.12. Also kilonewton per meter dyan. So, ayan. So, ang AY natin should be 4 times W. Pero ang ito is kilonewton. Tama. So, multiply pa natin ng 1,000 pala. That's what I forgot dito. Tama. So, 4x 10 times 1,000. Ayun. So, that's 34. 25. Isa tuloy natin. Ay, may ingay lang kanina. Saan ulit tayo? Oops. Okay. So, naputol dito. I forgot the pi lang pala dito sa 82. Kasi, if we're going to solve for d squared or d, so dito yan, maging square root of 4w over pi times the tau or yung shear stress. Ayun, kalimutan lang yung pi dito. That's it, 9.7, 19.7 rather. So, D is 19.7. Meron ba niyan sa choices? Ano pipiliin mo, yung lower o yung higher? In this case, sige. Discuss ko bakit natin pipiliin yung mas mataas. Mas mataas pipiliin natin. Bale, ayan. So, sige, lagay natin yung AY. So, that's 4W, right? 4W times 1,000. Then, and then, okay, 4W times 1,000. And then, over 4 times pi over 4. So, that's D squared na lang. Tama? Wala na yan. Sige, substitute natin, 25. For D squared, try natin yung 19.7. Pag yan ay nilagay natin, tama ba? 4 times pi. Ay, nakalimutan na naman si pi. Sorry, my bad. Nakalimutan si pi. Ayan, so 82. Yan yung eksaktong lumabas na shear stress. What if, babaan natin ng diameter? Ginawa nating 18 or 19. Anong mangyari? Tumaas yung stress. Ibig sabihin, ang allowable niya lang is 82. E tumaas. So, ayan. So, balik natin. Taasan natin. I mean, taasan nga natin kasi 19.7 kanina binabaan yung taasan natin. 79 na lang siya. Yeah. So, yung pinakamalapit sa 19.7, mas mataas ang pipiliin natin. So, ayan, 20. So, ayan. Basta mapansin nyo na nasa denominator tong, ano ba relationship niyan? Di ba kapag as denominator goes up, the fraction or the value of the fraction goes down. So, it becomes lower. So, ayan. And inversely, pag maliit naman yung denominator, lalaki naman yung fraction natin. Okay, so ayan. So, if W, 25 kilonewton, same W, compute the bearing stress in the plate at B. So, ito, BY naman yan. If yan, given plate is used. Okay, so that is just bearing stress. Sigma bearing, that is force over area. Ang force yan is yung BY, then yung area is, ayun. Anong tinatanong? Bearing stress. So, ayun, force over area na lang yan. So, that will be BY, so 8W. Okay, 8W na kilonewton yan. So, gawin natin na naka
Newton over area. The same, 25 yung x, then yung area ay 190 times 260. And voila. Ano yan? Ayan, 4 megapascals. 4 megapascals. And that's it. That's how we solve this problem. Involving, ayun, mga stresses. Bending stress, shear stress, and the bearing stress. Or basically, stresses in beams. Ayun, or simple stresses lang naman to eh. Ayun, thank you.